Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabaha-bahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi, 3 laban sa 2, at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Kanamin, Panginoong Hesukristo, umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Sabi po sa ating ebanghelyo ngayon, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa." At ginugulat din tayo ng pahayag na ito na sinasabing, "Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan?" Hindi, no? Kundi pagkakabaha-bahagi. Kung babalikan natin kahapon, ang paalala ni Jesus sa kanyang mga alagad ay bilang mga alipin, manatiling tapat at matalinong alipin habang naghihintay sa pagdating ng Panginoon. So kung susubukan natin na pagnilayan mabuti, kasi kung babasahin lang natin as is na medyo iskandalo, nakaka-iskandalo na marinig mismo kay Jesus na hindi siya nagpunta para magdala ng kapayapaan kundi division o pagkakahiwa-hiwalay. Ang sabi, maglalaban-laban ang pamilya. So kung sakali lang na may mga pamilya na naglalaban-laban, ibig bang sabihin ito na yung sinasabi ni Jesus at nasa tama ba tayong direksyon ng pagsunod kay Jesus? Sa tingin ko po, ang isa sa gustong ipahiwatig ng ebanghelyong ito ni San Lucas ay yung magdala ng apoy ay ibig sabihin yung mag-inspire sa atin. Kasi diba, yung apoy ay nagpapaalab. So kung naririnig natin ang mga salita, ang mga pangaral ni Jesus, ang tanging hangad niya, kaya nga sabi niya, sana'y napag-alab na ito. Gusto niya nang makita sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga tagasunod, kung ano nagiging epekto ng kanyang mga salita sa buhay ng isang tao. Na-i-inspire ba tayo? Higit pa doon sa mga tinatawag natin sa panahon ngayon na influencer. Nakaka-influence ba si Jesus ang kanyang mga salita sa buhay natin? So gusto niya makita, kasi parang halos papalapit na yung kanya pong pagtatapos ng misyon. Kaya mabilisan na rin, halos araw-araw parang hindi nagpapahinga sa Jesus para i-inspire ang mga tao, magdala ng apoy. At kung babalikan din natin ulit, ang isa sa simbolo na ginamit ng Diyos ay apoy. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng apoy. Prinotektahan ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng haliging apoy. At ang Espiritu Santo ay bumaba sa anyo ng apoy.
So, naparito si Jesus para magdala ng apoy, para tayo ay mapatapang, maging matapang na manindigan ng ayon sa salita ng Diyos, manindigan sa tama. Hindi tayo sinasabing mag-away-away tayo ng wala lang. Kaya nga kung maalala niyo po, no, sabi nung Lunes, nung may idinulog, no, na problema tungkol sa mana, kasi nag-aaway-away dahil sa mana, hindi niya concern yan. Kung talagang matapang at naimpluwensyahan ka ng Diyos, ng kanyang mga salita, kayang-kaya mong magpaubaya. Kayang-kaya mong parabang ibigay na lang yung mga yan sa kung sino man yung nagiging swapang, nagiging sakim. Sa panahon ngayon, no, sa mga barangay lang po, no, sa barangay level, kailangan natin pagningasin yung apoy. Kung talagang may natutunan tayo, kung talagang nakaka-impluwensya sa atin, at sana, no, ma-impluwensyahan tayo ng salita ng Diyos, hindi ang impluwensya ng salita ng tao. Manindigan. Kung pipili ka ng leader, pumili ka ayon sa standard na sinasabi sa atin ng mga salita ng Diyos, hindi nang dahil sa pera. Hindi nang dahil sa kung ano mang pabor na makukuha mo, kaya mo sila ibinuboto. Yung bang yung tatakbo din, no? Yung bang may paninindigan ka rin na hindi ka gagamit ng kung ano man at aasahan mo ang tiwala ng tao sa iyo. Sana marami, no? Sana maraming nakakarinig ng salita ng Diyos. Para naman sa ganon, mas marami din ang matuto. Kung alam mong mali, kahit na ito ay kapamilya mo, hindi mo siya pipiliin. Kasi ang pipiliin mo ay ang pagsunod sa Diyos. Ito yung nais ni Jesus na makita. Ito yung nais ni Jesus na maka-impluwensya sa ating buhay sa araw-araw. Amen?